Meron bang nagawang plunder si Senador Dante Marcoleta? Kasabwat ba niya si Mike Defensor? Sila ba'y nakagawa ng isang kasong plunder? Kinakailangan maipakita mo na meron silang sabwatan. Walang sabwatang naipakita eh. Aligasyon lang. Pagkamal ba ng illegal na yaman ang campaign donation, hindi plunder? Sablay ito. Bankrupt sa anuman sa mga elemento ng plunder. Pasimplihin po natin para dagdag kaalaman sa inyo. Ang plunder law po, RA 7080, kinakailangan, ito lang pong tatlong bagay ang tatandaan ninyo. Ang dapat dito, yung inuusig, yung uusigin, yung inaakusahan o yung akusado, dapat ay public official. Unang-una, public official or public officer. Tanong, paano kung pribadong tao? Maaari ka bang maharap sa kasong plunder? Maaari ka bang kasuhan ng kasong plunder? Kagaya nung mainit na pinag-uusapan na kinasuhan ang aking kaibigan si Congressman Mike Defensor, dating kongresista, at dalawa pang sibilyan na hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka ayaw nilang magpabanggit. Maaari ba silang makasuhan ng plunder? Maaari. Kung mapapakitang malinaw na merong sabwatan, merong malinaw na ugnayan na sila ay nagsabwatan. Kailangan yan sa unang-una, private, public official or public officer ang maaaring kasuhan ng kasong plunder. Maaari bang kasuhan ang pribado? Maaari. Subalit kinakailangan may pakitang malinaw na merong sabwatan o malinaw na ugnayan itong public official or public officer at itong pribadong mamamayan. Pangalawa, may papakita na nagkamal. Ito, importante ito. Nagkamal ng illegal na yaman yung public official or public officer sa pakikipagtulungan o pakikipagsabwatan nung pribadong mamamayan. Maari pong walang pribadong mamamayan Lagyan po natin ng konteksto yung ating diskurso ngayon. Bakit blunder at hindi plunder? Blunder sa Tagalog, sablay. Yung plunder, alam naman ninyo, pandarambong, napaka-ordinaryo sa panahon ng Marcos Jr. administration. Kanya nga nagrarally ang sambayan ng Pilipino. So una, ang offender must be a public official or public officer. Pangalawa, maaari ding pribado basta't mapapakita na meron silang sabwatan o ugnayan. Pangalawa, mayroong pagkakamal ng illegal na yaman o nakapag-ipon ka ng illegal na yaman sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan ng potong, kickbacks, commission, misappropriation of public funds, malversation of public funds, at saka illegal asset distribution. Hindi po pwedeng isa lang kunyari kumita ka lang, nakapagkamal ka ng illegal na yaman sa pamamagitan ng kickbacks. Kinakailangan po kasi yan, kombinasyon o series of illegal overt acts. Yan ang nasa batas. Pag wala yung kombinasyon ng kickbacks na galing sa malversation of public funds o nagkaroon ka ng kickback galing sa misappropriation of public funds o kaya nagkaroon ka ng komisyon dahil sa illegal asset distribution, katulong ang isang pribadong mamamayan o isa ring kapwa mo gobyerno, maaaring pumasok sa kasong plunder yan. Dalawa na po yan, dalawa na yung ating elemento o requisitos para sumampa yung kaso o yung aligasyon sa plunder. Pangatlo, alam na alam ninyo ito, kinakailangan hindi bababa sa 50 milyong piso yung iyong ninakaw o yung kinamal na yaman. Hindi bababa, not less than 50 million pesos yung illegal wealth amassed. Gamit yung series of acts or combination, kagaya ng kickbacks, galing sa malversation of public funds, kagaya ng komisyon sa pamamagitan ng illegal asset distribution ng pamahalaan, o komisyon, o suhol, o kickback, o extortion sa pamamagitan ng misappropriation of public funds. So tatlo po yung mahalagang elemento. Para po pag kayo nakipagtalo kahit kanino, matalino po ang inyong magiging talastasan. Yan po yung layunin ng ating hakbang ng maisog, yung transparency, advocacy, peace, and security. Hindi naman tayo pwedeng mag-advocate when we do not know
or bangkarote yung ating kaalaman pagdating sa advokasiyang ating isinusulong. Kanya dito po sa ating pahina, sinisikap natin na madagdagan ang inyong kaalaman at mamulat ng higit ang inyong kaalaman. Ano ho? Sabi ni Atros or Artrus, uy, sa PM yan, pasok na pasok sa plunder case. Kaya pala sinampahan agad ng kampo ni Lucaret sa Malacanang ang mahinang impeachment case. Ano ho? Tama ito. Sabi naman ni At Galaxy, yan ang komento ni At Galaxy. No? Maraming salamat si Manny De Jose, tama ba? Si At Funny TV, maraming salamat si At Funny TV sa iyong matalinong pagtalakay ng ating blunder, hindi plunder. So, balik po natin para to. Meron bang nagawang plunder si Senador Dante Marcoleta? Kasabwat ba niya si Mike Defensor? Sila ba'y nakagawa ng isang kasong plunder? Ulitin ko ang mga basic fundamental elements para masampahan ka ng kasong plunder. Plunder hindi blunder, hindi sablay. Ang una, kinakailangan yung taong inaakusahan mo ay public official or public officer. Pasok doon si Senador Dante Marcoleta. Maaari ding pribado. Pasok doon si Mike Defensor. Subalit may problema. Kinakailangan maipakita mo na meron silang sabwatan. Yan, wala yan. Bungi na agad. Sabwatan na ano? Walang sabwatang na ipakita Aligasyon lang. Na merong sabwatan si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi na ipakita yan. So yung unang elemento, bagsak. Pabagsakin pa natin. Meron silang sabwatan na magkamal ng illegal na yaman. May lalong wala. Pagkamal ba ng illegal na yaman ang campaign donation? So makikita natin, unang elemento pa lang, bagsak na. Kanya nga, blunder ito hindi plunder. Sablay ito, hindi ito plunder. Tungo tayo sa pangalawang elemento. No? Yung pangalawang elemento, kinakailangan nagkamal ng yaman si Senador Dante Marcoleta na inaakusahan. No? Sa pamamagitan ng kombinasyon o series of acts na kagaya ng kickbacks, ng dahil sa malversation of public funds, komisyon dahil sa illegal asset distribution ng mga pag-aari ng pamahalaan, o kaya komisyon o kickback o extortion or kotong sa pamamagitan ng misappropriation of public funds at sa tulong ng pribadong mamamayan kagaya ng inaakusang si Mike Defensor. Pangalawang elemento, wala pa rin. Bagsak na naman. Bagsak pa rin at bagsak na bagsak. Pangatlo, importante, nakapagkamal ng illegal na yaman sa halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Meron bang nakamal umano na mahigit o hindi bababa sa 50 million pesos? Wala. So yung pangatlong elemento, wala pa rin, zero, bankrupt sa anuman sa mga elemento ng plunder. Bakit? Yung sinasabing 75 million pesos, yun ay isang donasyon. Donasyon para sa pagsasagawa ng isang matagumpay na kampanya para senador. Wala itong plunder. Blunder po ito, blunder. Tanong, kung merong pagkamal ng illegal na yaman, yung ill-gotten wealth, hindi pa ang ill-gotten wealth ang katumbas niyan o agad-agad na ginagawa dyan ay hidden wealth. Bakit? Ill-gotten nga kinamal mo nga nagnakaw ka nga Hindi mo pwedeng ipabongga yan. Hindi mo pwedeng ipabida yan. Hindi mo pwedeng ipagyabang yan. Kaya yung mga merong ill-gotten wealth, lagi yan. Tatago nila yan sa kung saan. Sa kamag-anak, sa korporasyon, sa lupa, sa pagsusugal, sa lahat. Yan ay naiuwi at nagiging hidden wealth. Tanong, meron bang hidden wealth dito sa inaakusa kay Senador Dante Marcoleta? Sablay na naman, blunder na naman ang ombudsman. Bakit? Saan ka nakakita ng taong inaakusahan na nagkamal ng illegal na yaman
at ito'y itinatago. Kaya nila natunton itong sinasabing 75 million pesos na basihan or their basis or anchor of the plunder case being to be filed against Senator Dante Marcoleta and other private official, like former Congressman Mike Defensor and two others. Ito lamang ang kanilang angkor. Kaya nila ito na-discovery dahil ito ay nailathala. Hindi ito tago. Hindi ito bahagi ng hidden wealth. Walang effort na pagtakpan ito. Bakit kanyo? I-final nga sa Commission on Election. Dineklara nga sa pamamagitan ng Statement of Contribution and Expenditures. Yung campaign contribution, yung Statement of Campaign Contribution and Expenditures. Hindi lamang ito ordinaryong dineklara. Ito ay sworn affidavit. Sinumpaan pa ito ni Senator Dante Marcoleta. So wala ditong ill-gotten at wala rin ditong hidden wealth. Kaya malinaw dito, walang plunder. Hitik, siksik, liglig ang ginagawang persecution ng administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi sa plunder po, hindi blunder, sablay, bulilyaso. Yan ay malinaw na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi po ito plunder. Saan ka naman nakakita kung ang elemento ay ill-gotten wealth? Saan ka naman nakakita ng napakahinang nilalang na idedeklara mo yung ill-gotten wealth mo, dapat sana'y hidden wealth, sa isang Statement of Contribution and Expenditure mismo sa Commission on Election? Sinumpaan mo pa yung deklarasyon mo. Ito'y malinaw na paggagaslight o ginagawa tayong mangmang. Kanya tumutok kayo dito sa ating pahina at wag na ho kayong magre-rely dyan sa mga mainstream media. Budol din po iyan. Ano ho? Sabi ni Romel Rodrigo, wala talaga. O, sabi naman ni JC or Jace Creencia, o yan, maganda rin yan. Bakit kay Cheese may nag-donate din? Sumama lang sa majority, absuelto na. Dito natin nakikita how this administration, this evil Marcos Jr. administration have weaponized the law. And that is why this is the very same reason gulat na gulat si Bongbong Marcos paggising daw niya nung katapusan ng Hunyo, nung June 30, napakaraming tao sa EDSA nagpoprotesta. Nagulat daw siya, hindi daw niya alam ang kadahilanan. Paliliwanag natin kung bakit naglalabasan sa lansangan ang mamamayang Pilipino. So malinaw po yan ha. Yung plunder is Republic Act 7080. Naging batas ito July 12, 1991. Magte-35 years na pong batas yan, few days from today. At ito bukod dito kay Cheese, merong mga civic organization, may mga ordinaryong mamamayan na malapot ang pagmamahal sa bayan. Nagsampa nga sila ng plunder at malversation of public funds. Laban kanino? Kay dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at yung dating Pangulo ng PhilHealth, yung Ledesma. Sinampahan ng plunder. Malinaw ito. Ito hindi 50 million, small time yan. Ito 6 pesos. Natatandaan nyo, gumagsagawa ng cash sweep ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Renade nila yung iba't ibang pondo ng iba't ibang ahensya. Kinuha nila. Dagit dyan. Yung 60 billion natin. Atin, lahat ng miyembro ng PhilHealth, lahat naman tayo dyan ay miyembro Dalawa lang naman yan. Yung active contributor at yung passive contributor. Yung active contributor, tayong mga manggagawa na kinakaltas sa ating sahod, yung ating forced contribution para sa PhilHealth. Yung mga passive contributor, passive members, yan naman po yung mga subsidized ng pamahalaan. In short, tayong lahat ng Pilipinas.